Episode 4 ng Season 2 ng nag-iisang lap trip na Bible Study Series sa buong daigdig, ang Bible Ninja. Know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible Ninja. Okay, palakpakan muna dyan. Alright, maraming salamat po. Maraming salamat. Episode 4 ng Season 2. God is good. Okay, mabilis lang to. Sobrang mabilis lang to. We're gonna need your full attention. Okay, full attention. Okay? So, ang isi-share ko sa inyo ay isa sa mga favorite topics ko. This is very dear to my heart at isa sa mga talagang pinagsunugan ko ng kilay. Kaya tinan ninyo, wala na natira sa kilay ko. Okay, so ito na. Naalala ko yung mga girls, di ba, binigyan ng Diyos ng kilay na makapal, inahit, binigyan ng Diyos ng kilay na manipis, nilagyan. Hindi mo alam kung anong gusto. Tapos pag single yan, di ba? Tapos pag syempre nagpe-pray kay Lord, bigyan mo ako ng jowa. I'm jowaable already. Pag binigyan ni Lord yan ng jowa, kahit Christian din, di ba? Binigyan, syempre dapat ganoon, di ba? Binigyan ni Lord ng partner, anong gagawin niya? Babaguhin niya. Gusto niya babaguhin niya, di ba? Tapos pag nagbago na, after many years, pag nagbago na, anong sasabihin niya? You're not the same man I used to love. Nagbago ka na. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Okay. Joke lang ah. Okay. So ito na. Okay, Luke chapter nasa na nga ba yun? Luke chapter 10. Luke chapter 10 verse 25 to 37. Okay, medyo mahaba-haba ito. So, ikukwento ko na lang sa inyo. Babasahin ko lang yung mga key verses, tapos ikukwento ko na lang sa inyo. Total, lahat naman tayo, mahilig naman tayo sa kwento, di ba? Di ba? Kausapin niyo po yung mga anak ninyo bago matulog. Hindi po, yung tradition na yan, yung bata nagpapakwento, hindi matandaan nagpauso niyan. Ang nagpauso niyan, bata, Mommy, read me a story. Daddy, read me a story. Ganun talaga yun. Alam niyo kung bakit? Kasi kung sinong huling nakasama ng bata, anong huling niyang narinig, pagtulog niya, kung ilang oras siyang tulog, kasama niya yun sa kanyang isip at puso. Wow. Okay, ayan. So, ito na. Okay, the parable of the Good Samaritan. On one occasion, an expert in the law, aba matindi, no? An expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? So that's the question, ha? What must I do to inherit eternal life? Okay? What must I do to inherit eternal life? What was written in the law? He replied, how do you read it? Ang tindi ni Jesus, no? Alam niya, expert yung kausap niya. Ang sabi niya, how do you read it? Ibig sabihin, ikaw, anong pagkaintindi mo dyan? Ano ba nakasulat sa batas? Expert ka naman dyan, anong pagkaintindi mo? No? Yan, so, sabi niya, he answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. Sabi ni Jesus, you have answered correctly. Jesus replied, do this and you will live. Do this. Sabihin mo sa katabi mo, kung may katabi ka, do this. Yan, okay? Do this and you will live. But he wanted to justify himself. Ay, ba matindi talaga, tinetest niya talaga si Jesus eh. Okay? He wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Kasi kasama yon, di ba? Kasama yon sa greatest commandments na love your neighbor as yourself. Tapos sabi ni Jesus, do this and you shall live. Tapos sabi niya kay Jesus, and who is my neighbor? Eto matindi, eto ang ganda sagot ni Jesus. Who is my neighbor? In reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem. Ito matindi, no? Nagtanong siya kay Jesus, ang sagot ni Jesus kwento. Sabi niya, ano pong dapat kong gawin para mana ng buhay na walang hanggan? Sabi ni Jesus, ano bang nababasa mo sa kasulatan, no? Sa Torah, yung Torah ibig sabihin na batas, bilin. Hindi lang basta batas kasi ang pagkakaintindihan sa batas sa mga Pilipino parang ano lang eh. Yung batas, yung bawal tumawid, puro bawal, napaka-killjoy, no? Hindi, yung Torah, yung batas ni Lord, hindi yan hindi yung scriptures, hindi yan puro bawal lang, mga bilin yan. Bilin para mapaayos ang buhay mo. Okay? Yan. Kasi mahal ka ni Lord. Okay? Yan. Oh, ito na.
Okay? Ang sagot ni Lord, sabi niya kay Lord, ay, syempre, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas, at mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama yung sagot mo, ang galing. Gawin mo yan, at mabubuhay ka. You will inherit eternal life. Yan ang gawin mo. Tapos, ang sabi niya kay Jesus, sino po ang kapwa ko? Intindi, no? Maraming nakikinig yan, hindi lang silang dalawa nag-uusap niya, marami nakikinig. So, tapos ang sagot ni Jesus, sabi kasi, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama, gawin mo yan. Sabi nung expert sa law, sino po yung kapwa ko? Ang sagot ni Jesus, ang layo ng sagot niya, sabi niya, minsan isang araw merong lalaki naglalakad papuntang Jericho, tapos ganun, tapos hinarang siya ng mga tulisan, hinarang siya ng mga ng mga magnanakaw, tapos ginulpi siya, tapos left for dead, tapos kinuha lahat ng ari-arian niya, iniwan siyang hubad at halos walang malay at halos walang buhay, no? He was left for dead. So tapos gulpi sarado siya, tapos wala siyang damit. Tapos syempre, kulat siya, hindi siya kumikibo. Okay? So nakatirik siya. Okay? So ganun. Tapos may dumaang Pharisee. Ito matindi, no? May dumaang priest. Okay? Verse 31. Yung Pharisee pala, expert sa law yun. Yung priest, sacerdote. Yan. Verse 31, a priest happened to be going down the same road. Okay? So, ayan, so a man was going from Jerusalem to Jericho. Galing sa Jerusalem, pupunta sa Jericho, tapos naharang siya ng mga tulisan, no? Ayan, tapos ayun na. So, iniwan siya sa kalye, halos patay, nakahubad. Okay? Tapos may dumaan na pare, no? Priest. Sabi ni Jesus, may dumaan na priest. Okay? May dumaan na pare, tapos ang ginawa ng pare, umiwas siya. Nakita niya yung lalaki, tapos iniwasan niya. Okay, lumipat siya sa kabilang side ng kalye at nagdire-diretso lang siya ng paglalakad. Okay? Yan. Tapos, yung isa naman, tapos maya-maya, sabi niya, may dumating na sa verse 32, sunod-sunod yan, 31, 32, 33, yung mga characters. Sa verse 32, so too, a Levita. Yung Levita po ay ang equivalent sa atin yung worship leader. Okay? Pero yung mga Levites, from birth talaga, yan ang kanilang vocation. Okay? So, sa Old Testament, yung lahi nila, sila yung tumatanggap ng tithes. Sa kanila galing yung mga priest, sa kanila galing yung mga worship leader. Pero pag hindi ka tinawag na priest, ang tawag sa'yo Levite, ibig sabihin, malamang-lamang, aid ka ng priest. Okay? Tumutulong ka dun sa priest. Mas mataas yung rango ng priest sa'yo. Okay? Ikaw ang facilitate ng worship. Okay? So, tapos eto na. So, may dumaan din. Siguro mga in an hour time, gano'n, may dumaan. Magkasunod lang magkasunod. Maya-maya. Sabi, maya-maya, may dumaan na Levite. Tapos gano'n din, nilampasan lang din niya. Tapos, verse 33, but a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Grabe. So, anong nangyari? Tinulungan niya. Binuhusan niya pouring on oil and wine. The oil symbolizes the Holy Spirit. Wine symbolizes the Holy Spirit as well. Okay? And the blood of Jesus. Okay? Tapos, then he put the man on his donkey, took him to an inn, and took care of him. Okay? Then, the next day, he took out 2 silver coins and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expenses you may have. Which of these 3, sabi ni Jesus, sino ngayon sa tatlong ito, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Sabi nung expert sa law, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Okay? Yan. Kunin niyo po ito sa spirit ninyo. I'm gonna need your full attention and your openness and your open mind and your open spirit. Okay? So, grabe tong story na to kasi mali yung hero. Okay? Kasi Jesus was teaching among Jews. Okay? Tapos, ang bida sa hero, yung Samaritan. Okay? Yan, para po malaman ninyo, para yung ang animosity ng Samaritans at ng Jews, parang cowboy tsaka Indians, parang Christians tsaka Muslims, lalo ng panahon dati. Ngayon, medyo okay na tayo di ba? Pero ganon. Parang halimbawa, imagine mo, nagkwento si Jesus, tapos ang kausap niya, puro mga Spanish, no? Mga Spanish na hardcore na mga Roman Catholics. Tapos, Jesus, magkwento ka naman. Tapos, ang kwento niya, ganito, ang mabuting Muslim. Yan. Tapos, ang bida, doon sa may pare, umiwas yung pare, ang tumulong lang yung Muslim. O kaya naman sa Muslim siya nagkwento, tapos ang title ng kwento niya, ang mabuting Christian.
So ganito tong kwento na to. Mali yung bida dun sa crowd, hindi bagay. Okay? Tapos ang tanong, sino ang kapwa ko? Sabi nung expert sa law. Sino ang kapwa ko? Mahalin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Sino ang kapwa ko? Ang sabi ni Jesus, nagkwento si Jesus. Tapos sa dulo ng kwento ni Jesus, ang tanong niya, ikaw sa tingin mo, sino ang naging mabuting kapwa doon sa tao na biktima ng mga magnanakaw? Sino naging mabuting kapwa? Tapos ang sabi niya, yung tumulong po. Nakita ninyo? Kitang-kita yung animosity. If you are sensitive enough, kitang-kita ni hindi niya masabi. Ang sakit sa dibdib na sabihin, ni hindi niya masabi yung Samaritan po. Hindi niya mapangalanan yung lahi. Ayaw niya eh. Ang nasabi lang niya, yung tumulong po. Hindi niya masabi yung Samaritan po. Okay? Yan, bigat ang hirap sabihin nun eh. Okay? So, sino yung naging mabuting kapwa? Yung tumulong po. Okay? So, ang tanong niya, sino ang kapwa ko? Ang sabi ni Jesus, maging kapwa ka muna. Okay? Ibig sabihin, di ba, meron tayong napaka-cliche na saying na, if you want a friend, be one. Di ba? Kung gusto mo ng tunay na kaibigan, maging tunay na kaibigan ka. Actually, totoo talaga yun. Ito yung sinabi ni Jesus, yung huwag ka maghanap ng kapwa na magmamahal sa'yo. Ikaw ang maging kapwa. Okay? Ikaw ang maging mabuting kapwa. Okay? Kasi tayo laging ganun. Tayo, sino ang magiging mabuting kapwa para sa akin? Ikaw ang maging mabuting kapwa. Okay? So, tapos, pag tinignan nyo, bakit ganun? Expert to sa law, bakit hindi niya na-contest? Bakit hindi niya nasabi kay Jesus? Jesus, parang imposible naman yung sinasabi mo. Parang imposible naman na yung pare, nakalahi ko, hindi tutulong. Ang mabuting tao yun. Yung Levite, mabuting tao rin yung mga lingkod yan ng Diyos. Hindi sila tutulong, hindi nila imposible naman. Alam niyo kung bakit walang makakontest kahit dun sa audience, walang makakontra sa sinabi ni Jesus? Kasi, nilagay ni Jesus yung kwento sa isang pwesto na talagang hindi mo makakontra. Bakit? Alam niyo po, yung mga priest, may sinusunod silang napakatinding guidelines, okay? Ang sabi po, alam niyo po, nakikilala ang mga tao, nagkakilala ng ang mga ancient civilizations dati, yung mga tao sa pananamit at saka sa accent. Pananamit at saka sa accent. Actually, ngayon ganun pa rin pero hindi na masyado sa pananamit, pero sa accent, di ba? Dati ganun. Sa damit pa lang, kilala mo na kung taga saan siya. Kaya nga si Peter, nung nakabantay siya dun sa, nung inaabangan niya kung ano mangyayari kay Jesus, nakilala siya agad ng babae. Sabi ng babae dun sa fire, sa bonfire, sabi, kilala kita, kasama ka ni Jesus, Galilean ka rin eh. Kasi mga Galileans, pare-pareho magdamit, pare-pareho ng, kasi ceremonial sila magdamit eh. Okay? So, pare-pareho sila magdamit at pare-pareho sila ng punto. Okay? So, kaya nakakatawa yun nung dininay ni Jesus kung tutuusin, kung dininay ni Jesus sinabi ko pa medyo nakakatawa pero hindi nakakatawa syempre, okay? Heartbroken si Peter doon. Medyo nakakatawa yun kasi nung pinipilit ng babae, hindi, Galilean ka rin eh. Province yung Galilee, may accent sila eh. Galilean ka rin eh, kasama ka nun ni Jesus. Tapos sabi niya, hindi ko na kilala. Diba? Ang katumbas niyan sa atin ngayon, parang sinabi, waray-waray ka eh, kilala kita, mga batang waray kayo, magkakasama kayo lahat, nandito kayo sa Manila, puro waray kayo. Kasama ka nun, nung Jesus na waray. Tapos sabi ni Peter, diri oy, waray ka ebidensya. Parang gano'n, no? Parang gano'n ang katumbas no, tinatanggi niya obvious na obvious. Kaya ako sinabi 'yon, bakit? No, ako waray-waray ang nanay ko, no. Bakit? Kasi yung biktima, okay? Yung biktima dito na Hudyo, okay? Anong ginawa sa kanya ng mga magnanakaw? Ginulpe, wala na siyang malay, hinubaran. Ang tanong, paano siya makikilala? Wala siyang damit. Makikilala sila sa damit eh. Okay? Nakikilala sila sa damit at nakikilala sila sa accent. Hindi rin siya makapagsalita. Walang malay. Ngayon, mukhang ang patay na rin eh. So, hindi rin siya mahawakan nung pare. Kasi sa kanila, bawal humawak sa patay. Madudumihan ka. Hindi ka pwede mag-minister ulit. Mako-compromise yung kanyang ministry. Kaya, naisip niya, siguro, he was weighing in his mind, tutulungan ko ba to? Paano yung ministry ko? Babalik pa ako sa Jerusalem bukas. Anong gagawin ko? Importante yung ministry ko eh. Di dumiretso na siya. Hindi niya na tinulungan yung mama. Kasi hindi niya pwede hawakan. Okay? Mayaman sana. Yung mga priest po, may mga wagons yan. Meron silang sasakyan. Mayaman sana siya. Pwede niya yung, Kaya lang, wala. Hindi niya pwedeng tulungan kasi tali ang kamay niya dahil grabe ang pagsunod niya yung sa guidelines niya sa ministry. Okay? So, yan ang sinasabi ko na iba yung guidelines, yung application ng guidelines sa ordinary na araw at saka sa emergency. Okay? Ulitin ko, yan ang nangyari ng nakaraan ng Yolanda eh. Lagi na ang daming tuloy na matay kasi lagi natin sinusunod yung yung guidelines ng bang guidelines? Yung guidelines na pang araw-araw, na pang ordinary day. It does not apply to an emergency situation, especially yung a large scale tragedy, no? Hindi dapat ganoon, no?
Halimbawa, nakasulat sa swimming pool, bawal mag-swimming ang hindi naka-swimsuit. Oh. Tapos dalawa lang tayo, halimbawa, tapos ikaw hindi marunong lumangoy, tapos nalaglag ka, tapos ako'y nakamaong. Okay, wala akong dalang swimsuit. Alam nga naman, nalaglag ka doon, pabayaan kitang malunod. O kaya sabihin ko, sandali lang, bibili muna ako ng swimming trunks, hintayin mo ako. Kasi nakasulat bawal mag-swimming ang hindi naka-swimsuit. Diba? Hindi na ako mag-swimsuit, tatalon na ako, ililigtas na kita. Diba? Kasi hindi yun ordinary day. Okay? Naintindihan ninyo? Okay. Yan. Now, dun sa Levite, bakit yung Levite hindi tumulong? Kasi mas mababa nga ranggo niya, assistant lang siya ng priest. Ibig sabihin, kadadaan lang dun ng boss niya, alam niya, isa silang direksyon Si boss nga, hindi niya tinulungan, ako pa. Hugas kamay na ako dyan. Okay. Marami sa ating ganyan Pastor ko nga, hindi yan tinulungan ba't ko tutulungan? Hindi naman namin yung kagrupo, ba't namin tutulungan? Hindi naman namin ka-religion, ba't namin tutulungan? Hindi naman namin kapareho, DDS, Dilawan, DDS ako, Dilawan yan, ba't ko tutulungan? Dilawan ako, DDS yan, ba't ko tutulungan? Liberal ako ba't ko tutulungan? Conservative ako ba't ko tutulungan? Diba? Laging ganun. Yung, kaya, nauso pa nga diba? Nauso pa nga ngayon, nasasaktan nga ako. Hindi, mamimili ka kung kanino ka magiging mabait. Alam mo, pag bibigay ka ng blessing, sisikapin mo talagang kailangan. Yung pag blines mo, yung bumabalik din sa'yo, dapat yung matabang lupa. Sorry po hindi ko i-question yung integrity ng mga taong nagtuturo niyan. Pero alam niyo nung sinabi ni Jesus na merong 4 na klase ng lupa, He wasn't talking about kindness. He wasn't talking about generosity. He was talking about different people's reaction. Okay? The various reactions of people, the state of the heart of people in receiving God's Word. Pag nagbigay ka ng God's Word, merong matabang lupa, merong madawag na lupa, merong mabatong lupa, merong lupa sa gilid ng kalye. Yun ang 4, no? Nung sinabi ni Paul na he who sows sparingly will reap sparingly, he who sows generously will reap generously. Walang nakalagay doon na discriminantly. Hindi niya sinabi mamili ka. Ang sabi lang, ang dalawa lang ang klase ng tao, yung isa tiyané, yung isa generous, yung isa sparingly, yung isa generous. Walang discriminant doon sa dalawa. Hindi ka mamimili kung kanino ka mabait. Pag Christian ka sa isa, Christian ka sa lahat. Christian ka sa kasama mo sa church, Christian ka sa lahat. Ano sabi ni Paul sa Galatians 6:9? Make sure that your kindness extends to all. Do good to all, especially to the ones who belong to the family of faith. Especially to all. Kailangan sa lahat mabait ka. Kasi kung mamimili ka lang kung kanino ka mabait, kasi doon ko lang i-bless ni Lord, paano yung mga nakakulong? Paano sila? Walang anointing yon. Pag binigyan mo yun, hindi kaya yaman, nakakulong nga Paano yung street kids? Paano yung mga ulila? Sabi ni Jesus Matthew chapter 5 verse 46. Ang sabi niya, and the king would reply, Matthew chapter 5 verse 46, sabi ni Jesus, kung binibless nyo lang yung mga nagbe-bless sa inyo, yung kung minamahal nyo lang yung mga magmamahal din sa inyo, anong reward ang i-expect nyo? Ginagawa rin ng mga tax collector yan. Huwag tayong mamili kung kanino magiging mabait. Dapat mabuti tayo sa lahat. Okay, syempre, huwag ka rin papaabuso. Pero dapat maging mabuti tayo sa lahat. Okay? Ngayon, kung nagiging mabuti ka, hindi pa rin nila na-appreciate, problema na nila yun. Okay? Ngayon, kung sinesharan mo siya, hindi niya tinatanggap, problema na nila yun. Kahit yung mga nakikinig dito, hindi naman lahat na nakikinig dito maniniwala sa sinasabi ko, problema na nila yun. Yung iba pa nga, baka i-bash ako, problema na nila yun. Basta gagawin ko, maghahasik ako. Tapos si Lord na magpapatubo. Ganon din yung kindness. Be kind to everyone because you never know. You never know. Kasi yung career ko, utang ko sa isang tao na nagpunta sa church namin, na nasa tapat lang ng squatters area, na kasing laki lang ng garahe, na sikat yung show nila batibot, pero nagpunta sila sa church namin sa slum area kasi hindi sila namili kung kanino magiging mabait, at dahil sa kanya naging puppeteer ako, at dahil naging puppeteer ako, yun na naging career ko, na pag-aral ko yung mga kapatid ko at naging maayos ang buhay namin. Kasi merong isang Christian na naniniwala na hindi ka dapat namimili kung kanino magiging mabait. Maging mabuti po tayo sa lahat. Sabi ni Paul, hindi po ako galit. Na-explain lang. Kailangan ko lang bilisan, limited yung time. Okay, matatapos na po tayo. Okay, sabi ni Jesus, Matthew chapter 25, sa verse 40, verse 44, verse 45, sabi niya, and the king would reply, whatever you did to the least of these, my brothers, you did unto me.
And he was surrounded by plebeians. When he was teaching, he was surrounded by peasants ang nakapaligid sa kanya. Yung mga magbubukid, mga naaapi sa society, mga may sakit. Sabi pa nga niya sa Luke chapter 14 verse 13, when you give a banquet, invite the poor. Alam niyo pag nagpa-party kayo, pag magpapakain kayo, pag magpapa-fiesta kayo, ang imbitahan ninyo, yung mga mahihirap, imbitahan ninyo yung mga may sakit, the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. They cannot repay you, but your God in heaven, He sees what you're doing and He will repay you. Amen! Okay, maging mabuti tayo sa lahat. Maging mabuti po tayo sa lahat. Lalo na sa mga kapatiran natin. Lalo na sa mga leaders natin. Pero wag lang tayo maging mabuti sa kapatiran natin. Mas lalong ang kailangan makita ng mga tao sa dilim yung liwanag natin. Kaya mas lalong kailangan natin dalhin yung kindness natin doon. Okay? So lalo sa ganitong panahon, huwag tayong mamimili ng tutulungan. Hindi naman namin kapareho ng religion yan, ba't namin bibigyan? Hindi naman nakalista sa amin yan, ba't namin bibigyan? Nakikita mo na tirik na yung matay, hindi na kumakain Okay? Okay, hanggat kaya. As long as the Lord has given you something, kung kayang gawin ang gift mo, kung kaya abutin ang resources mo, abutin mo. Hindi tulog ang Diyos. Kita niya lahat, and one day the Lord will reward you. The Lord will reward you. Okay, eto na, tapusin na natin ha. Doon sa ano nangyari ngayon? Tapos tumulong, 'di ba? Tumulong yung Samaritan, 'di ba? Tapos dinala niya doon. Alam niyo ba? Alam niyo ba? Alam niyo ba, walang archaeological evidence. Walang archaeological evidence na merong inn. Dinala niya kasi sa inn. Okay? Walang archaeological evidence na merong inn sa labas ng city. On the road, wala. Ang pinakamalapit na inn dun sa pinangyarihan ng krimen, na dun niya nakita yung Hudyo na nakahubad na halos walang buhay at dugo-dugo, o kaya isinakay niya sa asno niya, ibig sabihin, bumaba siya sa asno niya, isinakay niya sa asno niya, naglakad silang dalawa ng asno niya. Okay, nag-sacrifice siya para lang mailagay yung tao dun. Eto walang record, wala ring evidence na merong inn, okay, sa labas, on the road, wala. Ang pinakamalapit na inn nasa loob. Nasa Jericho. Either Jerusalem or Jericho. And both are Jewish cities. Okay? Walang Samaritan dun sa mga lugar na yon. Hindi yung pinupuntahan ng Samaritan. Ngayon, dinala niya sa pinakamalapit na inn, sigurado. Kasi mamamatay na yun kung nilayo niya pa, kung dadalhin niya pa sa Samaria. So, either sa Jericho o sa Jerusalem niya dalhin. Kaso, yung mga tao doon galit sa kanya, galit sa Samaritan. Ito, isipin niyo mabuti bago tayo matapos. Isipin nyo sa isang cowboy saloon. Puro cowboy. May dumating na Indian. May dalang cowboy. Yung cowboy nakasakay sa kabayo niya. Tapos yung cowboy may pana sa likod. Paano ipapaliwanag ng Indian na hindi sa kanyang pana yun? Na kaya niya dinala doon kasi gusto niyang iligtas. Yun po yung sitwasyon nitong Samaritan. Hindi ito simpleng mabuti lang, hindi ito simpleng good vibes lang na bayat. Hindi, buwis buhay po ito na kabutihan. Ulitin ko po buwis buhay na kabutihan. Parang yung mga missionary na pumupunta kung saan bawal, no? Mga missionary na pumupunta sa lugar ng mga NPA, mga missionary na pumupunta sa lugar ng mga MILF. Yan, buwis buhay na kabutihan. Kaya ako sobrang na-appreciate ko yung mga organizations like CBN Asia na hindi namimili kung kanino gagawa ng mabuti. Christian missionary group naglagay ng poso sa isang Muslim community, nagpapaaral ng mga Muslim scholars, yung Teach Peace Build Peace. Muslim movement, Teach Peace Build Peace, pero they cater to the Christians and to the ITAS. Nagtuturo sila ng peace education para magkasundo yung mga grupo-grupo. Hindi tayo dapat namimili kung kanino tayo maging mabait. Up to the point na kahit buwis buhay na yung kabutihan na gagawin natin. Kasi hindi kayang kalimutan ng Diyos yan. In fact, si Jesus yan ang tinuro. Tapos, ang sabi ni Jesus sa dulo, go and do likewise. Yan ang assignment natin. Mahirap.
pero rewarding at noble. Minsan lang tayo mabubuhay. Pag nagkaroon ka ng pagkakataon, gawin mo yan. Okay? Go and do likewise. So ngayon, nagkaroon kayo ng mas bagong view ng Samaritan. Pag sinabing good Samaritan, hindi lang basta yan nag-aabono, no? Hindi lang basta yan, ay, sige, tutulong na ako. Hindi, yung good Samaritan, ibig sabihin yan, yung kayang buwis buhay na kabutihan. Isipin ninyo, doon sa story, hindi nga tinapos kung ano nangyari doon sa Good Samaritan eh. Basta sabi niya, alis siya. Alam niyo malamang-labang, sabi nung si Dr. Kenneth Bailey, yung expert sa cultural studies, malamang-lamang, ang isa sa mga pinaka-possible na pwedeng mangyari, abangan siya ng mga Hudyo na nandun. Kasi syempre, pag sususpetsahan nila, yung tao na to. So, abangan siya sa labas at pwedeng siya yung pagbunto na ng galit. Pag nalaman nila na dala niya yung Hudyo, tapos ganun ang itsura ng dinala niya. Naintindihan niyo po? Parang dun sa mga pelikula na comedy, di ba? Yung pagkakita ng witness, hawak-hawak yung kutsilyo, samantalang yung patay, kinuha lang naman niya yung kutsilyo. Tapos nagulat siya, binalik niya yung kutsilyo. Di ba? Nakita niyo na yung ganun. Parang ganun. No? Pero ginawa niya pa rin. At ang sabi ni Jesus, go and do likewise. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay. So ayun po, once again, ito po ang Bible Ninja na nagtuturo sa inyo na know the light so you don't lose your way in the darkness like a true Bible. And ito pa, like a true. Mali. Like a true Bible Ninja.